School, maging Sunday schooler sila. Ayan po yung hawak namin ni Teacher Maya, yung children ministry. Nag-tutor kami dyan. And then, akala namin yung everyday na ginagawa namin, nag-tutor lang. Pero the Lord is working. Na sila na, kamanggagawa na namin. Nabanggit na kanina, minsan parang nakakalungkot kapag konti na lang kayo. May picture ba tayo ng dating church kuya? Pwede pa-flash? Dun sa Timog. Ayan po yung dating school sa Timog, bago mag-Timog Park Home. Meron po tayong at least less than 200 teacher or 100 plus or more than 200 students. And then ito po yung ating church sa second floor. Nire-rent lang din po natin yung building. Pero we gather a lot of people that time. Pero bakit tayo hinayaan ni Lord na dumating sa ganitong sitwasyon? So minsan ganun po, no? Akala natin laging okay. Paano po pag binigay naman ng Lord yung sitwasyon na hindi tayo okay? Mag-i-stay pa rin ba tayo? So kanina naiiyak ako kasi sabi ni Kuya, nung lumipat kami dito, sa ganong sitwasyon, parang minsan nakakatamad, nakakalungkot, parang ayaw mo na. Kasi minsan sa dami ng tao, naiinganyo tayo umatid eh. Pero nung wala na, kaya pa ba natin mag-stay? So yun din yung naging confession namin. Sabi ko ako, ang layo po namin, from Porac po kami, Manibangon. Sumisimba kami dito every Sunday. Minsan nakakatamad kasi yung full week pagod, tapos Sunday. Gusto mo magpahinga bilang isang magulang. Pero niraos po namin yun by the grace of God. No? Hindi kami tumigil. Hanggang sa ginagamit na po tayo ng Panginoon. So nawa, pagpatuloy po tayo kahit anong sitwasyon. Last Sunday, sabi ko sa mga, ang kanila po nagagawain, no? Sabi ko sa mga kabataan, yung upuan na yan, special yan. Next week, may makakasama na tayo. That's answered prayer. Palakpakan naman po natin yung Panginoon kasi kasama namin kayo. No? Hindi man ganun ka-perfect yung gawain namin, pero we are blessed kasi nag-gather po tayo. Last Sunday po, share ko yung salita ng Diyos patungkol sa bakit hindi matagpuan ng tao ang Diyos. Sabi po sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ayan. Tanungin ko po kayo ulit. Nasaan si Jesus? Kilala ko ba si Jesus? Yan po yung mga tanong na dapat pa-confirm natin every day. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala ka. Di man financially, pero pinagpala tayo. And yung financial, yung physical things, karagdagan lang po ng Panginoon yan. Pero nung nakilala mo yung Panginoon, pinagpala ka na. Amen? Sabi sa number 1, ang Diyos ay Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikita ng iyong physical na mata. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad yung may pananampalataya kahit hindi ako nakikita. Kasi minsan to see is to believe. Ay, hindi ako naniniwala hanggang hindi ko nakikita. Minsan ganyan tayo eh. Pero kapag ang pananampalataya po natin ay naroon kahit hindi natin nakikita yung bagay, pinagpala po tayo. Ang Diyos ay di nalilimitahan ng anuman o ninuman. Anumang nalilimitahan ng kanyang kamay o kamay ng tao ang sa Diyos ay hindi. Ito yung mga Diyos, okay po, ito po yung mga Diyos-Diyosan na kung ano yung mga nahahawakan natin. Yan po ay maaaring maging Diyos-Diyosan. At ito ay pinamamahayan ng masasamang espiritu. Kaya po yung Panginoon, He is a jealous God. Ano po? Jealous yung Panginoon. Jealous God siya. Madalas, ang nais lang ng Panginoon, tumuon tayo sa Kanya. Pero madalas, wala po yung focus natin sa Panginoon.
Dahil ang Diyos sa Espiritu, siya ay nasa lahat ng dako. Kaya tinatawag po siyang omnipresent, omniscient, and omnipotent. No? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano pa? Siya ay makapangyarihan sa lahat. So, minsan mas makapangyarihan pa yung isip at bibig natin, no, sa salita ng Diyos. Pero sa mga oras na to, maunawaan natin na yung Diyos hawak na yung buhay natin. Kaya tinatawag siyang Jehovah. Narinig niyo na ba yung salitang Jehovah? Siya po ay ang makapangyarihang Diyos. No? Kaya tinatawag natin, yes Lord, yes Jehovah, Messiah. Madaming title tayong ginagamit upang i-praise yung pangalan ng Panginoon. Dahil siya po ay makapangyarihan. Dahil tayo ay espiritual na nilalang, ang pagkatagpo sa Diyos ay espiritu. Kaya po ito ay tinatawag na kaligtasan. Tanungin na nga po ulit yung sarili mo, ligtas na ba ako? Pag namatay ako, saan ako mapupunta? Meron po ba tayong kasiguraduhan na pag namatay ako, sa langit ako pupunta? Ay, hindi ko pa alam eh. Kasi recently lang gumawa ako ng kasalanan, baka sa impyerno, sa gitna. Minsan ganun tayo mag-isip. No po? Pero lagi mo nating pa-confirm si Kristo sa buhay natin. Number 2, tayo ay may physical na katawan. Kung kaya't hindi natin nakikita ang Diyos. Ang ating espiritu ay limitado sa ating physical na katawan. Ang paghiwalay ng espiritu sa ating physical na katawan ay tinatawag na kamatayan. Last Friday po, na-share ko po sa inyo kung ano yung spiritual death na tinatawag. Simula po noong tayo na pahiwalay sa Diyos, tayo po ay spiritually dead. Namatay po tayo spiritually, napahiwalay. At doon po, yun po ang root cause ng problema ng tao. Bakit ako may problema? Bakit ako nalulungkot? Unang-una po, hindi dahil wala tayong pera. Hindi dahil separated tayo sa mga kinakasama natin. Hindi dahil may problema tayo ng anak natin. Hindi po yun. Kaya po tayo may kalungkutan dahil tayo po ay hiwalay sa Diyos. Kaya po ngayon ang title, paano mo makakatagpo ang Diyos? No, para yung separation na yun, bumalik, no, magkaisa ulit. Ano po sa number 2, tayo ay physical na katawan. Ang ating espiritu ay limitado lamang. Ang paghiwalay ng espiritu sa ating physical ay tinatawag pong kamatayan. Ang pagkakataong tumanggap ng kaligtasan ay habang tayo ay nasa physical na katawan. So ito po ay napaka-importante, no? Kaya habang tayo po ay nakakarinig, nakakapagsalita, nakakakita, this is the best chance to believe in God. Sabi po dito, habang tayo ay nasa physical na katawan, kailangan nating tanggapin, pakilala ang Panginoon. Pag po ba namatay, maaari bang umakyat sa langit? Yan, pagpag-aralan po natin yan, no? Number 3, ang daan upang matagpuan ang Diyos. Para sa kaligtasan ng tao, ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao at naparito sa lupa. Mababasa po natin, John 1:14. Yung Diyos, ganun niya tayo kamahal, nagkatawang tao siya para lang po maabot yung tao. Maabot niya tayo. Nagkatawang tao siya, naging propeta siya, naging priest, naging hari para sa ating mga kasalanan. Kaya po siya ay tinatawag na Jesucristo, Messiah, Kristo, tagapagligtas na Diyos. Ang anak ng Diyos ay naparito upang i-save tayo from darkness. So imagine po, no? Pag tayong mga magulang, nakikita natin yung mga anak natin na parang pariwala, no po? Parang ang layo-layo nila. Kahit anong sabi mo, parang di sumusunod.
That's the best time, mga magulang, to pray for your children. Hindi pa po huli ang lahat. Kaya po napaka-importante na yung isip ng mga magulang nakatuon sa Panginoon para po yung pagpapala dumaloy sa ating mga anak. Siya ay may likas na pagiging Diyos at pagiging tao. Kaya may tinatawag po tayong Trinity. No? Lahat kasi ginampanan ng Diyos eh. Parang ako po, no? Ako si Teacher Sarah. Pero pwede rin akong pastor, pwede rin akong marami tayong offices na ginagawa. Yung Diyos, ganun din siya. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao, Espiritu. Na siya rin po yung ating tinatawag na Father. So lahat, dahil po siya ay makapangyarihang Diyos. Sa makatuwid, siya po ay walang sala. Siya lang yung taong walang sala. Ang pagtanggap kay Jesucristo ang daan upang makatagpo ang Diyos. Paano po natin makakatagpo ang Diyos kung siya po ay ating tatanggapin? Ang kapangyarihan ni Satanas ay ganap na lilisan mula sa iyo. No, kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Kaya may tinatawag po tayong acceptance prayers. Okay, sa mga tao po na tumanggap mula gamit ang kanilang mga bibig at kanilang mga puso, taimtim na tinanggap yung Panginoong Jesus, kayo po ay hindi na spiritually dead. Tayo po ay nabuhay muli. Kaya tinatawag po tayo born again. Buhay na muli kasama na ang Diyos. Assistant Pastor, paano po yun? Kasama ko na yung Diyos. Pero the more na nagpe-pray ako, the more na naniniwala ako, bakit lagi po mas lalong pabigat ng pabigat yung buhay ko, yung nararamdaman ko, yung nararanasan ko? Sino po naka-experience na to? Tinanong nila ba yung Diyos? Parang minsan biniblame natin yung Lord. Lord, nag-pray naman ako ba't ganito yung nangyari sa akin? Parang nagiging worse. Sumisimba naman ako. Bakit parang ganito yung nararamdaman ko? Hindi ako, walang peace. So, minsan doon tinetest ng Lord yung faith natin. Hindi po yun bigay ng Diyos. Ito po ay pagsubok kung gaano tayo mananalangin sa Panginoon. Ano po? Number 4, yan, mga ebidensya na ang Diyos ay kasama mo. Ayan, meron pong ebidensya. Siyempre, makikita po yan. No? Makikita ng tao na kasama mo ang Diyos. May isang nanay nagsabi siya, alam mo, teacher, pagkita ko ba lang kay Mami Nanette, parang nagliliwanag siya. Isang nanay na nagsabi na hindi ko malilimutan. Pagpasok daw dun sa gate ng school o sa school, inside the school nila, sabi niya, nung nakita mo namin siya, para siyang nagliliwanag, ang puti-puti. That's the grace of God, no po? That's the evidence na meron siyang, masaya siya, kahit marami siyang problema. Kaya ako po sobrang blessed, no, na nakilala ko po ito, si Sister Nanette, no? Nawapagpalayan po siya ng Panginoon mas lalo para mas marami siyang ma-invite, mabahagian ng salita ng Diyos. Kasi po, gift po yan eh, gift. It's a gift. Kasi minsan, hindi mo kayang pumausap ng kapitbahay mo lang o kahit sino para ibahagi yung salita ng Diyos. Kasi ang tendency initially, ang una mong iisipin, baka sabihan naman din ako, baliw, ba't ganun? Minsan ganun po, no? Pero if you believe and if you are happy na meron kang salita ng Diyos, automatically lalabas po yun sa bibig natin kahit ayaw mo. Marami pong mga drug addict, o talaga naman, katulad ng mga buhay nila, Pablo, hindi sila perfect, na po. Pero nung tinawag sila ng Panginoon, naging perfect po sila sa paningin ng Diyos. So nawagan din tayo. No? Tinawag tayo ng Panginoon. Zyron, you are perfect in my eyes. So, kung minsan tayo, nasa-self-pity tayo eh, bakit ganito yung buhay ko, bakit ako ganito, bakit? Pero have you realized na yung Diyos iba yung pagtingin niya sa'yo?
So nawa po, no? Ganun tayo mag-isip. Ibahin natin. Kung iyong tatanggapin ng tama, sabi po doon, kung iyong tatanggapin ng tama ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay gagabay sa iyo. Simula po nung naging anak tayo ng Diyos, meron na tayong 5 blessings. Isa po doon yung paggabay ng banal na Espiritu. Kahit anong mangyari, kasama mo ang Diyos through the Holy Spirit. Kaya nga, may problema. Anong gagawin natin? Lord, may problema ako, i-guide niyo po ako. Lord, may decision akong gagawin, tulungan niyo po ako mag-decide ng tama. We can talk to God like that, no? Parang kapatid natin. Pero mas inuuna po natin yung pangsarili nating kaalaman. Hindi, kaya ko to, bukas na lang ako mag-pray pag talagang hindi nag-work tong plano ko ngayon. No? Minsan, pinapakunahan po natin yung Diyos. Naulitin ko po, kapag tinanggap natin ng tama ang Panginoon, ang paggabay ng banal na Espiritu ay mapapa sa atin. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mababasa po natin sa Hebrew 4:32. For the Word of God is active, alive. Buhay po siya. Kaya napaka-importante na yung lalabas sa bibig natin, maganda, as much as we can. Pero dahil minsan galit tayo, masasakit na salita. Kaya po napaka-importante na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos para unti-unti gumaling tayo, unti-unti gumanda yung pananalita natin. Hindi po yun instant. Na naniwala ka kay Lord, banal ka na. Kaya minsan sabi nila, ano ba yan, mga nagagawain, pero pagdating sa ganito, minsan may ganyan po eh. Kaya kailangan po nating mag-aral, kailangan nating manalangin, kailangan nating tumuon para tayo mismo magkaroon ng ebidensya na binago na tayo ng Diyos. Kung iyong tatanggapin ng salita, ang iyong espiritu ay mabubuhay. Hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa salita ng Diyos. Na po, kailangan buhayin po natin ang espiritu natin. Paano po natin yung gagawin? Kaya meron po tayong tinatawag na prayer meeting, Bible study, Sunday worship, to lift up our spirit. Kasi po, ang dami natin pinagdadaanan everyday. And humihina po minsan yung pananampalataya natin. Humihina yung espiritu natin. So, I believe po, lumakas palalo yung pananampalataya natin kahit anumang sitwasyon ang nararanasan natin. Amen? Kung iwawaksi mo ang iyong mga kasalanan, gagabayan ka ng Espiritu. So ito po napaka-importante rin. Minsan, no, kailangan natin talagang humingi ng sorry. Sino po hindi marunong mag-sorry dito? Kahit sa simpleng bagay lang, no? Sabi dito, kung iwawaksi mo, gagabayan ka ng Espiritu. Minsan, Lord, di ko na po kaya. Yung simpleng sabihin mo lang sa Panginoon na, Lord, di ko na kaya. Let the Lord will work. Kaya po, may miracle po yung Panginoon. If you believe. No, ganun po yung, meron pong gustong gawin yung Panginoon sa atin. If you believe, and I will work. If you will ask, and I will give. Tayo nag-aas sa Panginoon, kaya tayo binibigyan. Kayong blessing na de-delay. Kasi po, hindi tayo humihingi. Humingi tayo, ang tatay natin siya eh. Ama natin siya. Yung anak nga natin, hindi pa humihingi, iniisip mo na, gusto ni Kendra ng ganito, gusto ni Mira ng ganito, gusto ni JJ ng ganito, ipe-prepare ko na. Si Junan, alam ko matutuwa siya pag binigay ko to. Hindi niya manihingi. Pero nire-ready na natin. No, ganun din yung Panginoon. Humingi tayo. Kahit nakaplano na sa Panginoon, hingin natin na, Lord, kailangan ko to. Especially, hingin natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay matapat na mananalangin ng walang patid,
o sa nakatakdang oras kasama ng particular na pag-pray mo, yung may prayer topic ka talagang nakasulat, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. So, importante po, meron tayong connection. Okay? Pag po wala tayong wifi, nakakairita po, no? Nakakainis kasi wala, kanina yung connection. Lalo na yung may mga partner na overseas na po, malalayo. And that's important for us para magkaroon tayo ng communication. Spiritually po, ang ating communication sa Panginoon ay prayer. Sabi dito, manalangin ng walang patid, continuous. Ako ito yung pinakamahirap gawin eh. Yung scheduled prayer, medyo na sasalba pa. Pero yung continuous prayer, sabi ng Panginoon, walang patid. Paano po tayo mananalangin ng walang patid? That's a challenge for us. No? Kapag daw po tayo ay nanalangin ng walang patid, Holy Spirit will work. Si Satanas na nawala na ng kontrol sa iyo, na nagnanais pa rin ikaw ay hadlangan sa pamamagitan ng kanyang mga demonyo, kaya sinabi ng Diyos na dapat mapuspos ka ng banal na spirito. Tignan niyo po mamaya pag-uwi niyo. May mapapainit ng ulo niyo. That's the word of demon. Yung kare-receive mo lang ng grace, ng blessing, may makikinis sa'yo. Kaya kailangan mo ng continuous prayer to cast out demon. No? And we have power to cast out demon, to cast out poverty. Kung naghihirap ka, kung may sakit ka, you cast out in the name of Jesus. That's our power. Kaya po yung bibig natin, gamitin natin to use, no? To confess that Jesus is the Christ. Pag sinabi mo, Jesus is the Christ, work of devil will flee. Aalis mo yan. Kaya importante na tayo malakas spiritually. Kasi po pag hindi, yung Diablo, nakatuon po siya sa atin eh. It's like a roaring lion looking for someone to devour, sabi ng Panginoon. Alam niyo po yung lion, di ba nakaganyan lang yung lion, naka-ready, tapos bigla na lang siyang mananakmal. Ganun po ang Diablo. So sa atin po nakabantay yung mga Diablo na yan. Okay, malapit na to, kakagating ko na to. And that time, pag inagat ka, nandun na yung pagbagsak natin, ayoko na magsimba, ayoko na mag-pray. So yun yung ingatan po natin huwag mangyari. No? Na manghina tayo spiritually. Tatanggap ka ng kapangyarihan kung ikaw ay puspos ng banal na espiritu. No? Mapagtatagumpayan mo ang, ito po yung unang-unang mapapagtagumpayan yung sarili. Kapag may problema po tayo, kapag may worst thing na nangyari sa buhay natin, minsan tayo mga Kristiyano, sabihin, si Satanas kasi. Ang unang nating biblim, si Satanas. Pero ang unang-una po, yung sarili natin. Kasi hindi tayo nag-pray, hindi tayo naniwala, no? Hindi tayo nagpuri sa Panginoon. Kaya si Satanas, nakontrol niya tayo. Kaya ito yung challenge natin everyday, na huwag nating hayaan kontrolin tayo ni Satanas. Ano pa? Pagkatapos po nun, mapapagtagumpayan natin yung sanlibutan. Kahit anong problema yan. May kinakanta po kami magkakapatid. Gandagan man yung problema, o gabarko man yung problema, pero yung solusyon ng Panginoon, yung sagot ng Panginoon, kasi laki ng dagat. Gaano po kalawak ang dagat. Ang karagatan. Kung malaki ang barko, mas malaki yung bibigay ng Diyos para sa amin. Just believe. Maniwala lang po tayo. Ang pintuan ng pag-ibanghelyo ay automatic na magbubukas. Kaya minsan, sister, tara mag-church tayo. Sabi nung sister, ay gusto ko po yan. That's the evidence that you enjoy Christ. Kasi minsan, it's hard to invite people. Napakahirap po mag-invite. Nandun na. Kahit tayo nag-struggle eh. Lord, ba't gano'n ngayon ng umatid? Ito, ganyan. Ang dami natin. Minsan nag-struggle din tayo. Pero pag in-enjoy pala natin yung salita ng Diyos, yung prayer, basta ako sisimba ko.
Mag-good morning lang ako kay mami ganito. I-confirm ko, sisimba siya. And that's the work of God. That's the work of Holy Spirit. No? Kaya purihin po yung Panginoon dahil gumising tayo at hinayaan natin na yung paa natin makapakinig ng salita ng Diyos. No? Baka paa natin, hinayaan natin dumako dito sa maliit na church na to. Ang ebidensya na ang Diyos ay buhay ay makikita sa iyo. Nauunawaan mo ba na ang John 14 verse 6, ano po sabi doon? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng Diyos. Walang daan. Minsan yung daan ng Diyos makikip, narrow way. Pero minsan, kung tayo sa maluwag, Lord, dito muna ako sa medyo komportable ako. No? So, we need to confirm. Kaya mo bang pasukin yung maliit na daan? So, that's one of our challenge ng Panginoon sa atin. Kasi, ang pagsunod po sa Panginoon, di madali. Sabi nga ni Mami Nanette, na gusto ko kausap si Mami Nanette kasi na-encourage talaga ako. Teacher, hindi talaga mahirap ang pag-gather ng people, no? Pag-invite sa mga tao. Kailangan ang lakas mo. Financially, kailangan yan. No? Lahat kailangan po. Kailangan yung mind mo stable din. Kailangan yung mind mo nakapokus sa Panginoon so you can lead people. So, nawa tayo din po lagi natin maranasan yung kapuspusan ng banal na spirito. Kasi hindi po natin kaya. Lahat hindi natin kaya. Kaya maraming tao they fall into depression. No? They fall into suicidal. Napapakamatay ka lang kasi sobrang hirap. Kaya po tayo, mga magulang na nakakarinig ng salita ng Diyos, we need to save yung kapwa natin magulang. Yung kumari mo, isave mo. Yung kapatid mo, isave mo. No? Yan po ang ating goal. Na makarinig din po sila ng salita ng Diyos. For our conclusion, ayan, sige po, tapusin na po natin para may naantok na po. Ayan, ang salita ng Diyos ay buhay. Kung babasahin po natin ang Ezekiel 37 verse 1 to 10, verses 1 to 10, ito po yung the valley of dry bones. No? Yung pong valley of dry bones, nagre-represent siya ng mga impossibilities in our life or situation na di mo na kaya. Or, it refers to spiritual death. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, Ezekiel, humayo ka. Testify about me. And then yung lugar po na yun is all dry bones. Mga patay po sila spiritually. Sabi ng Diyos, Ezekiel, mabubuhay pa kaya itong mga dry bones na to? Sabi ni Ezekiel, kayo po ang nakakaalam. Then, testify about me. So, ganun din po yung utos sa atin ng Panginoon. Yung Word of God na meron ka is alive and active. And itong mga salita na to, makakabuhay siya ng mga patay. Ano pong patay? Hindi yung nandun po sa ano ha? Yung mga spiritually dead. No? Kaya importante po na tayo, may heart tayo. May heart po tayo na tulungan yung kapwa natin. Hindi man yung physical. No? Sabi po ng crippled man, wala ako kahit ano. But sabi po ni Peter sa crippled man, wala ako kahit ano. But in the name of Jesus, makakalakad ka. Ano po nangyari sa crippled man? Tumayo, natatalon po siya. Praise the Lord. Kaya magulang, may sakit anak mo. Wala kang pera. In the name of Jesus, gagaling ka. Manalangin po tayo ng ganun with confession. Hindi man agad-agad, pero gagaling. Mahirap man yung proseso para makuha mo yung goal mo, pero makakarating ka doon. Kaya po, kailangan lang natin gawin, maniwala. Believe. John 1:12,
For those who believed and received Him, He gave the right to become children of God. So naniniwala po ba tayo? Tinanggap po ba natin yung Diyos? Amen? Kung ngayon, ikaw ay anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, laging pinagpapala niya. Yun lang po yung lagi nating i-confess araw-araw. Pinagpala ako ng Diyos. Gumising ka, nabasa mo ang cellphone, bad news. Okay, Lord, pinagpala mo ko. Alam ko, pinagpala mo ko, lilipas din ko. Kaya kailangan po yung mind, yung ano natin, nakatuon para tama. Minsan, iiyak ka na lang iiyak na lang po tayo sa problema. Lord, ayoko na, suko ka na. Pero sabi po, no, ang salita ng Diyos ay buhay. And it can change your life. Meron tayo naranasan sa buhay na ang saga-sagana. Tapos biglang wala. Ang dami-daming member. Tapos biglang wala. Yan po ay isa sa mga pagsubok kung gaano tayo mananampalataya sa Diyos. And then isa pa po dito yung parable ng the rich man and Lazarus. Kung pakinggan niyo po yung kwento na to, no? Pinapakita po dito na yung worldly and earthly possession, kung anong meron sa atin, walang benefits yan in our afterlife. Kung mayaman ka ngayon, kung anong meron ka ngayon, it's nothing. No? Wala po yan. Pero kung ikaw nagdadala ka ng kaluluwa sa Panginoon, nag-i-invite ka para maging masaya din yung kapwa mo, meron kang reward sa Diyos. Kung alam niyo po yung crown po may mga beads na po, may mga beads po yan. We are building our crown. Yung beads na yun, that's the soul na dinadala natin sa Panginoon. So nawa, sabay-sabay po tayong makatanggap ng sagot sa ating mga panalangin. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus, nawa, lagi nating tatagpuin ang Diyos. Mahirap, masaya ang sitwasyon, lagi nating tatagpuin ang Diyos. Kung di ka makapag-focus, that's the best time na maglingkod sa Panginoon. Kung may problema ka, di ka makapag-pray, that's the best time to pray. No, kung nangihina tayo ngayon, Lord, palakasin mo ko. Lord, salamat sa salita mo na aming tinanggap ngayon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you. We glorify your name, O God. Salamat, Panginoon, dahil pinaunawa mo na sa amin na minsan kami ay nagpahiwalay sa iyo. But Lord, salamat, Panginoon, dahil pinaunawa mo na sa amin na sa oras na ikaw ay tanggapin namin, Panginoon, ikaw ay makakasama namin. Lord, thank you dahil ginawa mo kaming anak ng Diyos, Panginoon, at ang banal na Espiritu ay gagabay sa amin araw-araw. Lord, thank you, Panginoon, sa mga kabatiran namin na nakasama namin sa umaga na to. I pray for them, Lord. Bless them. Bigyan na sila ng heart, ng eagerness to seek the Word of God. At naniniwala kami, Lord, na makakasama namin sila sa mga gawain para mas maunawaan, makilala ka po namin, at maging fruitful kami, Panginoon. Mamumunga kami ng disipulo na makakasama namin sa gawain mo. We will save the soul, Panginoon. Lord, we thank you, we glorify your name and all the work of Satan, lahat ng plano mo sa ganas, lahat ng panglilinlang mo sa amin ay cast out in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo sa amin. Palakasin na po ang aming Espiritu at i-lead niyo po kami, Panginoon, through your Holy Spirit. Lord, salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.